Ipinakita ni Tang ang teknik na nais niyang ituro kay Gu Li. Sunod-sunod ang mabilis at malalakas na hampas na ginawa niya gamit ang bato at tali. Pinagmamasdan siya ni Gu Li ng may paghanga, sa bawat ikot at atake ay lalong tumitindi ang puwersa. Napansin naman ni Wu Bangji na nakasalalay ang buong teknik sa tuloy-tuloy na pag-ikot upang makabuo ng momentum. Namangha silang apat habang pinapanood si Tang. Si Cheng naman ay napaisip, ang teknik na iyon ay maaari rin niyang subukan gamit ang kanyang mga pakpak. Si Gu Li naman ay biglang nagkaroon ng ideya, na pagtanto niyang ang bato at tali ay kahalintulad ng kanyang buntot. Pagkatapos ng 36 na hampas, napabuntong hininga si Tang at sinabing iyon na ang limitasyon niya sa ngayon. Tinawag niya si Gu Li na senior brother, ngunit agad itong tumutol. Alam daw niya ang ibig sabihin ng titulong iyon ay pagiging isang guro. Sa halip, siya raw ang tatawag kay Tang ng senior brother. Naisip ni Gu Li na ang teknik na iyon ang eksaktong kulang sa kanya, tiyak niyang tataas ng husto ang kanyang attack power. Ipinaliwanag ni Tang na aksidente niya lamang nadiskubre ang teknik, at tinawag niya itong disorder splitting windhammer method. Nakiusap si Gu Li na ituro ito sa kanya. Detalyado itong ipinaliwanag ni Tang. Buong gabing nag-ensayo si Gu Li, ngunit sa ngayon ay 3 o 4 na sunod-sunod na hampas pa lang ang kaya niyang gawin. Kagaya ni Gu Li, tumaas din ang interes ni Cheng. Sinubukan niya ang teknik gamit ang kanyang Golden Wings. Pinagmamasdan siya ni Tang at ipinaalala na ang katangian ng Golden Wings ay ang pagiging matalim, kaya dapat siguraduhin ni Cheng na kakayanin ng kanyang katawan ang tensyon. Tumango si Cheng, sa ngayon ay ilang beses pa lamang niya ito kayang ulitin, ngunit nakakaya niyang umikot bago muling umatake. Biglang nagsalita si Dubai. Hindi raw dapat tawaging disorder splitting windhammer method ang bersyon ni Cheng. Sa tingin niya, mas bagay ang pangalang Golden Wings Cloak. Pagsapit ng hating gabi, pagod na ang lahat dahil sa kanilang pagsasanay, maliban kay Tang at Dubai, na naupo sa ilalim ng puno at nag-usap. Tinanong ni Dubai si Tang kung ano ang dapat niyang gawin. Ikinwento niyang noong bata pa siya, sinasabi ng lahat na mayroon siyang napakalaking potensyal. Ngunit nang maabot niya ang 3rd level, hindi na siya umusad pa. Na-stuck siya doon, at unti-unti siyang itinuring na walang kwenta sa akademya. Gusto raw niyang maging malakas, ngunit ngayon ay pakiramdam niya isa siyang basura. Nais niyang maging mahalagang parte ng kanilang grupo, kaya tinanong niya si Tang kung makakatulong ba ang paglakas ng kanyang spirit strength upang siya ay mag-level up. Sumagot si Tang na oo, ngunit mahirap ang paraang iyon. Namutla si Dubai sa narinig. Ipinaliwanag ni Tang na dahil napakataas ng level ng kanyang Heavenly Fox bloodline, mataas din ang kinakailangang lakas para makapag-ascend ito. Nanlungo si Dubai at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin, ayaw niyang maging pabigat sa lahat. Inakbayan siya ni Tang. Sinabi nitong may isa pa siyang paraan upang tulungan si Dubai, ngunit kaakibat nito ang panganib. Mayroon din siyang isang kondisyon, dapat ilihim ni Dubai ang paraang iyon sa mga guro. Natuwa si Dubai at pumayag agad. Tinanong niya kung maaari na ba nilang gawin iyon ngayon. Ngumiti si Tang at sinabi na magpahinga muna siya, bukas niya tatawagan si Dubai. Pagkatapos nito, nag-meditate si Tang mag-isa. Sinubukan niyang pag-isahin ang Heavenly Fox at ang Eye of the Rhino. Nais niyang gamitin ang Heavenly Fox upang mag-level up ang Eye of the Rhino. Ngunit sa sandaling iyon, bigla itong sumabog, at inagaw ng Heavenly Fox ang lugar nito. Hindi maunawaan ni Tang ang nangyayari. Ang Eye of the Heavenly Fox ay kumilos ng mag-isa, at umangat bilang first rank sa lahat ng bloodline na taglay niya. Kasabay nito, naramdaman niyang ang kanyang mysterious heaven skill ay naging magulo, marahas, at tila nagwawala sa loob niya. Pinilit niyang pakalmehin ang sarili at naisip niyang ang ugat ng kaguluhan sa loob ng kanyang katawan ay ang Eye of the Heavenly Fox. Hindi ito marunong makisama sa ibang bloodline, pilit nitong itinataboy ang mga ito at nililinis ang sariling daan, kaya nagkakagulo ang iba. Napagpasyahan ni Tang na ang tanging paraan upang tumigil ang kaguluhan ay patatagin muna ang ibang bloodlines. Sinimulan niya ang proseso, at hindi nagtagal ay nagtagumpay siya, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Ang natira na lamang ay ang aura ng Eye of the Rhino matapos itong sumabog. Ngayon, umiikot ang natitirang enerhiya nito sa Heavenly Fox at lalo pa nitong pinatatatag. Ngunit muli niyang naramdaman na may kakaibang nangyayari sa Eye of the Heavenly Fox.
Bigla itong pumasok sa kanyang spiritual sea at mabilis na sinimulang i-absorb ang kanyang spirit strength. Nagtaka si Tang kung paano nito nagawang makipag-ugnayan sa kanyang dantian at spiritual sea ng sabay. Tinanong niya ang sarili kung ito ba ang proseso ng pagsasanib ng Heavenly Fox, lalo na't nagawa nitong mag-evolve sa third level ng mag-isa. Naramdaman niyang ang kanyang life level ay patuloy na tumataas, ngunit kasabay nito ay sinusubukan ng Heavenly Fox na angkinan ang kanyang katawan. Doon sinabi ni Tang, sa loob ng spiritual sea, na oras na para tanggapin ng Heavenly Fox ang pagkatalo. Bumuo siya ng gintong kamay mula sa kanyang sariling lakas upang supilin ito. Bumulwak ang napakalakas na spirit strength, ngunit hindi na ito nasa gas state. Sa halip, naging likido na ito. Humina ang Eye of the Heavenly Fox sa kanyang dantian, at sinamantala naman ng Eye of the Rhino ang pagkakataon upang sumanib dito. Sa sandaling iyon, binalot si Tang ng matinding liwanag at enerhiya. Sa malayo, napansin ni Mayor Zhang na ang essence chi ng mundo ay nagsisimulang maipon sa isang partikular na direksyon. Samantala, nakaramdam si Tang ng malalim na kaginhawahan. Mahina niyang sinabi na ito ang tunay na kahulugan ng muling pagkabuhay. Ang kanyang mysterious heaven skill ay umangat sa tuktok ng 5th level, at ang lahat ng kanyang bloodlines ay tumaas din ng isang level, maliban sa Wind Wolf transformation na umabot lamang sa tuktok ng 5th level. Natuklasan din niyang ang kanyang spiritual sea ay tuluyang nagbago mula gas patungong liquid state, at umangat din ang antas nito. Hindi niya inasahan na magiging ganito kalaki ang pagbabago na dulot ng pagsasanib. Naisip niyang talagang karapat-dapat ang Heavenly Fox na tawaging first-level bloodline. Ngunit naisip din niya na kung wala siyang kahit kaunting divine consciousness mula sa kanyang nakaraang buhay, malamang ay tinanggihan lang siya ng Heavenly Fox o sinira pa ang kanyang katawan. Aminado siyang napakalakas ng Eye of the Heavenly Fox. Samantala, pumunta si Mayor Zhang sa kinaroroonan ng mga bata. Nagulat siya nang makita na hindi si Wu Bangji ang nag-level up. Muling sumagi sa isip niya ang essence chi na kanyang natano at sigurado siyang sa direksyong iyon papunta. Pero sinuri niya ang bawat isa sa mga bata, at wala namang nagbago sa kanila. Pagsapit ng umaga, magkasama sina Tang at Dubai. Tinuruan niya ito kung paano mag-cultivate gamit ang Purple Demon Eyes. Tinanong niya si Dubai kung ano ang nararamdaman nito, at sagot nito ay parang mainit ng kaunti ang mga mata niya ngunit komportable naman. Inutusan niya itong ipagpatuloy ang cultivation. Napaisip si Tang na talagang may talento si Dubai pagdating sa Purple Demon Eyes. Paglipas ng madaling araw, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Masayang sinabi ni Guli na magandang misyon ang nakuha nila, mapapalakas nila ang kanilang actual combat at kikita pa sila ng maraming pera. Hiniling niya kay Tang na isama siya muli sa susunod na misyon, at ganoon din ang sinabi ni Cheng. Ngunit pinaalalahanan sila ni Wu Bangji na huwag maging kampante. Ang mga lugar na nadaanan nila kahapon ay medyo ligtas pa, ngunit ang susunod na bahagi ng ruta ay teritoryo na ng Winged Tiger. Kailangang doble ang ingat nilang lahat. Pagsapit ng gabi, muling tumigil ang grupo upang magpahinga. Sinabi ni Cheng na hindi sila dapat mag-alala kahit pa may posibilidad na makaharap sila ng isang level 7 Winged Tiger, dahil kasama nila sina Tang at Wu Bangji. Sumang-ayon si Guli, idinagdag pa niyang mayroon silang mga bagong teknik na maaari nilang subukan kung sakaling magkaroon ng laban. Samantala, naisip ni Tang na sa wakas ay nasa loob na sila ng totoong teritoryo ng mga halimaw. Masyadong naging madali ang mga nauna nilang laban, kaya ngayon ay panahon na para maranasan nila ang tunay na bigat ng mundo, mas malakas na suntok, mas mahusay na pag-unlad. Ilang sandali pa, naramdaman niyang nagbago ang ihip ng hangin. Agad na naalerto ang lahat. Nagtanong si Guli kung ano ang problema, at sagot ni Wu Bangji ay may malansang amoy ang hangin, posibleng may malapit na demonic beast. Sinabihan sila ni Tang na maghanda sa laban. Mula sa mga palumpong ay lumabas ang isang Winged Tiger, lumulutang sa ere habang nagliliwanag ang mga mata. Napansin ni Wu Bangji na mabuti na lamang at hindi pa ito ganap na nasa hustong gulang, kaya hindi pa umaabot ng level 7. Agad na umatake si Guli, ginamit ang teknik na itinuro sa kanya ni Tang. Tinamaan niya ito ng direkta sa ulo, ngunit halos walang epekto, sa halip, lalo lamang nagalit ang halimaw. Gumamit siya ng time freeze na agad namang sinundan ni Wu Bangji ng mga ice needles.
Ngunit laking gulat nila nang biglang bumuo ang halimaw ng wind shield. Nasangga ng shield ang ice needles ni Wu Bangji at pati ang mga wind blades ni Tang. At saka pa ginamit ng Wind Tiger ang lakas ng wind impact upang gawing sandata ang sarili nitong wind shield, naghiwa-hiwalay ito sa napakaraming wind blades na tumutungo sa direksyon ng grupo. Nabitawan ni Guli ang sigaw na napakarami ng mga ito, ngunit nanatiling kalmado si Tang. Ginamit niya ang hidden weapon solution, at sa kamanghamanghang bilis ay nasalo at nawasak niya ang lahat ng wind blades na papalapit. Nagulat si Cheng sa kanyang nakita, tinatanong ang sarili kung paano na isagawa ni Tang ang ganoong kahusay na depensa. Ipinaalala ni Tang na kailangan agad nilang tapusin ang laban, kung hindi ay may mapapahamak sa kanila. Inutusan niya si Wu Bangji na bigyan siya ng oras habang naghahanda siya ng panghuling atake. Sumagot si Wu Bangji na ipaubaya na iyon sa kanya. Bumuo siya ng icicle pick at ice spear habang papalapit ang halimaw. Una niyang inatake gamit ang ice pick ngunit hindi ito umubra. Sinubukan naman niya ang ice spear, ngunit isang sigaw lang ng winged tiger ay nabasag ito at naglaho. Napaluhod si Wu Bangji, bulong niyang napakahirap kalabanan ng isang wind element user. Sa gitna ng pag-iisip niya ng susunod na galaw, narinig niya ang sigaw ni Guli, nagbababala na tumingin siya sa itaas. Isang buhawi ang bumabagsak mula sa ere. Naramdaman ni Wu Bangji ang matinding panganib, ngunit wala na siyang oras para umatras. Alam niyang kailangan niya itong salagin. Bumuo siya ng maraming ice thorns at iniharang sa buhawi. Pumutok ito sa ere, nagkalasog-lasog, at tuluyang naglaho. Napaawang ang bibig ni Guli, hindi niya inakalang magagawa ni Wu Bangji na wasakin ang isang ganoong buhawi. Habang nakatuon ang atensyon ng Winged Tiger kay Wu Bangji, bigla namang umatake si Cheng gamit ang bagong teknik na kanyang pinagpraktisan. Lumusab siya na parang umiikot na ipu-ipo, at nagawa niyang tamaan ng direkta ang ulo ng halimaw. Sa pagkakataong iyon, nakagawa siya ng tama, nag-iwan siya ng malaking sugat at napabagsak nito ang halimaw sa lupa. Bago pa man makarecover ang Winged Tiger, umatake si Tang. Gumamit siya ng maliit at lubhang compressed na wind blade, tumama ito diretso sa mata ng halimaw at tumagos hanggang utak at tuluyan itong namatay. Napatulala ang tatlo sa bilis at tindi ng atake ni Tang. Ipinaliwanag niya na ang ginamit niya ay isang maselan ngunit napakalakas na wind needle, isang compressed wind blade na kayang dumiretso sa mga mahihinang punto. Kaya pala, ayon kay Wu Bangji, hindi nila ito nakita. Hindi makapaniwala si Guli na ganoon kalakas ang maliit na teknik na iyon. Ngumiti lamang si Tang. Alam niyang hindi iyon basta wind blade. Nagawa niyang hubugin iyon mula sa bagong kapangyarihan na Dam Alloy sa kanya matapos magsanib ang Eye of the Rhino at Eye of the Heavenly Fox. Tinawag niya itong Lingshi Heavenly Eye. Ang evolved version ng kanyang Lingshi Heavenly Eye. Kayang kontrolin nito ang mga elemento sa loob ng tiyak na distansya. Ginamit niya ito upang ikalat ang wind element sa paligid ng Winged Tiger, para hindi nito maipon ang lakas para sa wind defense. At sa kanya ibinigay ang final strike. Tinanong ni Tang kung maayos ang lahat. Hindi maitago ni Guli ang paghanga, at agad niyang tinanong kung paano nagawa ni Tang ang ganoong klaseng atake. Samantala, masayang nakaupo si Dubai sa tuktok ng puno, pinupuri si Tang mula sa itaas. Bahagyang napaisip si Tang, mukhang maayos naman ang lahat ng kasama niya, ngunit siya mismo ay ramdam ang bigat ng konsumo ng enerhiya ng kanyang bagong teknik. Nagpahayag si Wu Bangji na kukunin na niya ang katawan ng halimaw upang makaalis na sila sa lugar. Ngunit bigla na lamang nahulog si Dubai mula sa puno. Mabilis siyang nilapitan ni Cheng, tinatanong kung ano ang nangyari. Nanginginig at umiiyak si Dubai habang sinasabi na may panganib. Agad na nabahala si Tang. Umalangaw-ngaw ang boses niya habang sumisigaw kay Cheng na dalhin agad si Dubai palayo, at sila na ang baalang humarap sa paparating. Biglang nanlaki ang mga mata ni Wu Bangji sa kanyang nakita, isang high-ranked winged tiger ang lumitaw mula sa kadiliman. Sa isang iglap ay sumagi sa isip niyang tanging si Mayor Zhang lamang ang may kakayahang lumaban sa ganoong halimaw. Ganoon din ang naisip ni Tang. Alam niyang ang Mayor lang ang maaaring humarap dito, ngunit ramdam niya ring hindi ito magiging simpleng laban. Ang halimaw na nasa harapan nila ay napakalaki, ilang ulit na mas malaki kaysa sa ordinaryong winged tiger. Sa gulat ni Guli ay naibulalas niya, anong klaseng halimaw yan? 8 metro ang haba,
at 12 metros ang wingspan. Mabigat ang sagot ni Wu Bangji. Iyon ang Winged Tiger King. Ang pinuno ng lahat ng Winged Tiger. Level 9, at mukhang galit na galit. Nagmadali siyang inutusan si Cheng na umalis na silang dalawa ni Dubai, ngunit agad siyang pinigilan ni Tang. Ipinaliwanag niyang hindi na sila makakaalis, block na ng halimaw ang lahat ng wind element sa paligid. Sinubukan ni Cheng na lumipad gamit ang kanyang golden wings, ngunit bigo siya. Wala ni kapirasong hangin na maaari niyang gamitin. Habang unti-unting nadadala sila ng takot, biglang isang napakalakas na fireball ang dumating, diretso sa direksyon ng Winged Tiger King. Mabilis itong sinagot ng halimaw ng sarili nitong atake, at nang magbangga ang dalawang puwersa, sabay silang naglaho. Isang boses ang umalangaw na nagsabing bakit hindi pa sila tumatakbo. Gusto ba nilang mamatay? Si Mayor Zhang ang nagsalita. Muling umatake ang Winged Tiger King, nagpapakawala ng napakalalaking wind blades. Hinarang iyon ni Mayor Zhang gamit ang isang makapal at nagliliyab na firewall. Dahil doon ay nakalayo ang grupo mula sa gitna ng labanan. Natanong ni Guli kung ligtas na ba sila, ngunit alam ni Tang na hindi pa tapos ang panganib. Ang Winged Tiger ay hindi namumuhay ng mag-isa, lagi silang may pamilya. Kung may hari, asahan mong may reyna. At hindi nga siya nagkamali. Lumapag sa harapan nila ang isang napakalaking tigress. Napaatras ang grupo, at napamura si Guli sa pagkadismaya. Anong klaseng kamalasan to, wika niya? Mabilis na tinansya ni Tang ang sitwasyon. Ang tigress ay nasa tuktok ng level 7. Ang guro naman nila ay kasalukuyang nakikipaglaban sa Tiger King, at pagod na rin ang karamihan sa kanyang mga kasama. Ang pagkakataon ay hindi pabor sa kanila. Binasag ni Wu Bangji ang katahimikan. Sumigaw siya na tumakbo na sila at maghanap sila ng paraan para makabalik sa akademya at siya na ang bahala doon. Umiling si Tang. Sinabing walang saysay. Kahit ilang beses mo pa harangan, hindi ka uubra. At isa pa, siya ang may ideya ng lahat ng ito kaya lalabanan nila ito ng magkasama. Sumang-ayon si Guli, ipinaalala niyang ang target naman talaga nila ay ang level 7 Winged Tiger at hindi siya tatakas. Pati si Cheng ay tumindig na hindi rin siya aalis at sinabi kay Dubai na siya na lang ang tumakas. Ngunit sumigaw si Wu Bangji na walang kwenta ang kanyang sinasabi dahil hindi nga kayang tumakbo ni Dubai ng malayo ng mag-isa. Paglingon ni Cheng kay Dubai, tumambad sa kanya ang takot na hindi maitago ng kasama. Kaya't agad niya itong pinasan sa balikat at mabilis na tumakbo, pilit na nilalayo si Dubai mula sa peligro. Ngumiti si Tang sa kanyang nakita. Sa sandaling iyon, tiniyak niya sa sarili na mapagkakatiwalaan niya ang kanyang mga kasama. At ngayon, handa na siyang gawin ang lahat. Alam niyang may iisang paraan lamang upang mailigtas ang lahat. Gamitin ang kanyang trump card. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.